Naramdaman mo na ba na para kang tumatakbo, pero iniwan ka na ng mundo? Sa bawat pag-scroll mo sa social media, may makikita kang mas matagumpay, mas masaya, mas bata. At ikaw, naiwan sa paikot-ikot na tanong na, paano kung sakali lang at bakit wala pa rin akong nagagawa? Unti-unting bubulong ang edad, huli na. At ang mas masakit, nagsisimula kang maniwala. Pero paano kung sabihin kong hindi pa huli ang lahat? Hindi kailanman huli ang lahat. May isang sinaunang filosofiya, Stoicism, na tumulong sa ilan sa pinakamalalakas na tao sa kasaysayan na bumangon mula sa pagkawasak, manatiling matatag sa gitna ng pagkawala, at muling buuin ang sarili mula sa tila ganap na kabiguan. Hindi sila mas masuwerte kaysa sa iyo. Iba lang ang pananaw nila sa buhay. May linaw, may katahimikan at may tahimik na lakas. Ang video na ito ay hindi para sa mga gustong magreklamo. Para ito sa iyo, iyong handang bumangon. Ang 5 katotohanang Stoic na kasunod nito ay hindi para aliwin ka. Gigisingin ka nila at hanggat humihinga ka pa, hindi pa tapos ang laban. Yan, magbabago ang iyong katawan, kaibiganin mo ito. Nakatayo ka sa banyo, nakatingin sa salamin, iniisip kung kailan naging maputla ang balat mo, kung kailan nagsimulang lumaylay ang mga mata mo, at kung kailan numipis ang buhok mo. Baka isa lang, itong karaniwang umaga. Baka ang ilaw lang ang sobrang tapat, pero hindi mo maikakaila ang pakiramdam. Tumanda na ako. Hindi kailangang umabot sa isang milestone na kaarawan, hindi 40, hindi 50, para maramdaman mo ito. Minsan, simple lang, sumasakit ang likod mo sa pagyuko o hinihingal ka sa isang palapag ng hagdan. Minsan, sapat na iyon para maramdaman mong lumilipas ang kabataan, na ang mundo'y umaandar ng mas mabilis kaysa sa kaya mong sabayan. At parang pati katawan mo'y iniiwan ka na. Ang unang reaksyon natin kadalasan ay pagtutol. Naghahanap tayo online ng crash diet, bumibili ng matitinding workout plan, o gumagastos para sa mga anti-aging na produkto. Naiintindihan naman iyon. Pero kahit sinong tumakbo sa ulan ay alam, hindi mo kayang takbuhan ng panahon. Nagsusuot ka ng kapote, kumukuha ng payong at nagpapatuloy sa paglakad. Ganon din ang katawan mo, hindi kalaban, kundi klima kung saan ka nabubuhay. Panahon na para matutunan mong mamuhay kasama ito, hindi makipag-agawan ng kontrol sa bawat bahagi nito. Ang isang Stoic ay hindi kapit sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Nililinaw niya kung ano ang kaya niyang pamahalaan at kung ano ang hindi. Nagbabago ang katawan mo, iyon ay isang katotohanan. Pero kung paano ka tutugon sa pagbabagong iyon, iyon na yon, sabi ni Marcus Aurelius. Tanggapin ng walang kayabangan. Bitawan ng walang pagkakapit. Tanggapin ang dumarating ng walang pagmamataas. Bitawan ng walang panghihinayang. Ganoon niya hinarap ang oras at maari mo rin iyong gawing gabay. Isipin mo si Mark, nasa 30 anyos, dating mahilig maglaro ng soccer. Tuwing weekend, para siyang college student pa rin kung maglaro. Pero isang araw, nasira ang kanyang litid at hindi na siya nakabalik sa larangan. Imbes na mag-adjust o sumubok ng bago, nilabanan niya ito. Naghabol siya ng paggaling, kumuha ng magagaling na doktor, at pinilit bumalik sa laro. Pero hindi na tumugon ang katawan gaya ng dati. Pagkalipas ng 6 na buwan, nalugmok siya sa depression, lumayo sa iba, at tahimik na nasusunog sa pakiramdam ng pagkabigo. Ano talaga ang sumira sa kanya? Hindi ang injury, kundi ang inaasahan niya sa sarili. Hindi pa matanda si Mark, pero hindi na siya makabalik sa dating bersyon ng sarili na akala niya ay dapat niyang panatilihin. Gaya ni Mark, marami sa atin ay hindi talaga nagdurusa sa pagtanda. Ang tunay na pasakit ay ang pagtanggi nating magbago. Hindi tayo naturuang maging kaibigan ang sarili nating katawan habang pumapasok ito sa bagong yugto. Sa halip na makinig, itinatanggi natin. Sa halip na mag-adjust, nilalabanan natin. Pero may ibang paraan. Hindi mo kailangang maging monghe o yogi. Simulan mo lang sa simple. Isipin mong ang katawan mo ay isang matandang kaibigan, iyong kasama mo sa pagpupuyat, mahahabang takbo at pagbubuhat ng mabigat. At ngayon bumabagal lang siya ng kaunti, hindi para traidorin ka, kundi para sabihing, iba na ang kailangan ko ngayon
Alalahanin mo nang minsang nagkatrangkaso, kahit pagod at tinatamad ang katawan mo. Pero pinilit ka nitong magpahinga, isang bagay na madalas mong ipinagkakait sa sarili mo. Ayon sa siyensya, ito'y tinatawag na biological recovery. Kapag may sakit tayo, iniipon ng katawan ang lakas para maghilom. Kahit pinapabagal ka nito, ginagawa ito para sa iyo. Ang tanong, gaano kadalas kang nakikinig kaysa pinipilit mo itong sumabay? Ayon sa isang pag-aaral sa Yale noong 2022 sa pamumuno ni Dr. Rebecca Levy, ang mga taong may positibong pananaw sa pagtanda ay nabubuhay ng humigit kumulang 7.5 taon na mas mahaba. Hindi dahil mas malusog sila mula sa simula, kundi dahil hindi nila nilalabanan ang katawan nila. Nag-adjust sila, binawasan ang stress, tiningnan ang pagbabago bilang natural na bahagi ng buhay. Parang matutong magmaneho sa gabi, hindi mo sinusumpa ang dilim. Binubuksan mo ang ilaw at binabagalan ang takbo. Kaya imbes na tanungin mo ang sarili mo ng, paano ba hindi tumanda? Subukan mong itanong, paano ba ako magiging mas komportable sa katawan ko ngayon? Baka ibig sabihin, nito'y palitan ang morning run ng mabilisang paglalakad, ang pagbubuhat ng mabigat ng banayad na yoga, ang pagpupuyat ng mas maagang pagtulog, at ang kung ano-anong pagkain ng isang simpleng masustansyang ulam. Hindi ito dramatikong pagbabago, pero may tunay itong epekto. Hindi lang sa kalusugan mo, kundi sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. At ito ang nakakagulat. Kapag ang pag-aalaga ay nagmumula sa pagtanggap at hindi sa pagtanggi, nagiging pangmatagalan. Eto, matutulog ka ng maaga hindi dahil kailangan ng 8 oras, kundi dahil gusto mo ang pakiramdam kinabukasan. Kakain ka ng gulay hindi dahil sa guilt, kundi dahil magaan ang pakiramdam ng tiyan mo. Ang katawan ay parang bata. Kapag pinagalitan mo, mas lalong pasaway. Pero kapag pinakinggan mo, nakikipagtulungan ito. Isipin si Alex, dating IT worker na nagtatrabaho ng 12 oras kada araw at uminom ng kape na parang tubig. Pagsapit ng 40, masakit ang balikat niya, nanginginig ang kamay, at nawala ang tulog. Inakala niyang mahina lang siya, kaya mas lalo pa siyang nag-gym at uminom ng sleeping pills. Lalong lumala ang kalagayan hanggang isang kaibigan ang nagyaya sa kanya sa isang maikling meditation class. Doon niya natuklasan ang Stoic philosophy, lalo na ang ideya ng hindi agad pag-react. Araw-araw kumuha siya ng 5 minuto para lang huminga. At dahil sa maikling pahingang iyon, unti-unting may nagbago. Hindi na niya kailangang maging optimized. Kailangan lang niyang maging may kamalayan sa sarili. Pagkalipas ng 3 buwan, nagtatrabaho pa rin si Alex. Pero ngayon, tumatayo siya bawat 2 oras, kumakain sa tamang oras at natutulog bago mag-11 ng gabi. Wala na ang sakit sa balikat, sabi niya. Hindi ko gustong ibalik ang panahon. Gusto ko lang itigil ang pakikipaglaban sa katawan ko araw-araw. Baka hindi ka tulad ni Alex o Mark, pero ang katawan mo, anuman ang edad nito, ay may ibinubulong. Sa'yo, nakikinig ka ba? Baka hinihingi lang nito ang isang evening walk o tubig imbes na late day coffee. Baka gusto ka nitong paalalahanan na itigil ang paghahambing sa sarili mong nakaraan at simulan mong pansinin kung sino ka ngayon. Pagod, mas mabagal siguro, pero matatag pa rin. Huwag mong hayaang bulagin ka ng imahen ng perpektong katawan. Walang taong nananatiling parang 20 years old magpakailanman at wala iyong kinalaman sa halaga mo. Ang isang lumang sasakyan ay hindi na kasing bilis ng dati, pero dala pa rin nito ang mga tao sa maraming paglalakbay. Ganoon din ang katawan mo, hindi perpekto, pero ito lang ang sasakyang meron ka sa buhay na ito. Kaya imbes na puro reklamo sa mga gasgas at tama nito, matutong alagaan ito. Patakbuhin ito ng may pag-iingat at araw-araw magpasalamat ka. Magpapatuloy ang pagbabago pero hindi mo kailangang patuloy na labanan ito. Pumili ka ng paraan ng pamumuhay na mas magaan, mas malaya, at mas mahinahon para sa sarili mo. Hindi ito pagsuko, ito ay karunungan. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang matandang puno, magaspang na ang balat nito, hindi na kasinlunti ang mga dahon. Pero nakikita mo pa rin ang ganda nito dahil nananatili itong matatag at tahimik sa gitna ng bagyo. Ganoon din ang katawan mo kung titigilan mo ang pag-asang manatili itong punla.
Kung may tinamaan sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi mo ang kwento mo sa ibaba. Baka makatulong ka sa iba na hindi sila mag-isa sa kanilang paglalakbay. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang pagninilay sa kung paano maging mas kalmado at matatag na bersyon ng iyong sarili. Dahil minsan, ang pakiramdam ng pagkawala, ang pagkalanta ng kung ano ang dati, ay pinto papunta sa isang bago. Isang tahimik matatag na lakas mula sa loob, at iyan ang landas na sabay nating tatahakin. Thus, hindi ka na mukhang bata at isa itong regalo. Lumaki tayo sa mundong inuugnay ang kagandahan sa kabataan. Bawat patalastas, bawat post sa social media, bawat palabas sa TV ay tila iisa ang sinasabi. Ang pagiging bata ay pagiging karapat-dapat, puno ng potensyal at bahagi pa rin ng laro. Kaya kapag umabot na tayo sa isang edad, 30, 40, 50, nagsisimula tayong makaramdam na naiiwan na tayo, na parang para lang sa mga bago, sariwa at perpekto ang laban. Ngunit para sa pilosopiyang Stoic, hindi karera ang buhay. Hindi ito sumusukat ng halaga batay sa hitsura o edad. Sinusukat ito sa lalim sa kamalayan at sa kakayahang mamuhay ng tapat sa sarili. Ang nakakatuwa, ang modernong siyensya ay unti-unti nang kinikilala ang matagal ng alam ng mga sinaunang pilosopo. Ang pagtanda ay hindi lang pagbagsak, isa itong pagbabagong anyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa Harvard na mas madalas gumawa ng mas matalinong desisyon, mas mahusay mag-regulate ng emosyon, at mas kontento sa sarili ang mga nasa gitna o huling bahagi ng buhay kaysa noong kabataan nila. Hindi bumabagal ang utak, nag-iiba lang ng direksyon, mas nagiging mapili, mas nakatutok sa tunay na mahalaga. Isipin mo ang isang kutsilyo na gamit sa loob ng maraming taon. Maaring hindi na ito kasing kinis gaya ng dati. Pero kung maayos itong nahasa, mas matalim, mas makapangyarihan, at higit sa lahat, alam mo na kung paano ito gamitin ng tama. Ganyan din ang katawan mo. Maaring hindi na ito kumikinang sa labas, pero taglay nito ang higit na tibay, karunungan, at mas malalim na pagkakakilala sa kung sino ka talaga. Hindi na nakasalalay ang kagandahan sa kabaguhan, kundi sa lalim, sa mga matang marunong makinig, sa mga salitang kakaunti, ngunit palaging tama ang dating, sa kakayahan mong maging ganap na naroroon sa isang pag-uusap, hindi lang naghihintay ng pagkakataong makapagsalita. Minsang nagbakasyon ako sa isang tahimik na lugar malapit sa Houston, nakilala ko ang isang matandang babaeng ang pangalan ay Martha. May maliit siyang kainan sa lumang garahe ng pamilya nila kung saan araw-araw siyang nagluluto ng sopas na manok at burger. Walang kumukutitap na karatula, walang post sa Instagram, walang delivery app. Pero araw-araw, puno ang lugar. May mga taong bumibiyahe pa ng malayo para lang kumain doon. Minsan tinanong ko siya, "Martha, bakit kaya gustong-gusto ng mga tao dito?" Ngumiti siya at sinabing, "Siguro kasi sobrang dami ko ng araw na nagluto. Alam na ng mga kamay ko ang lasa." Tinamaan ako. Kaya pala gustong-gusto ng mga tao, hindi dahil sa pagkaing uso, kundi sa lasa ng 30 taong tahimik, kalmadong kasanayan. Walang palabas, walang pakitang gilas. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ito malilimutan. Isang pag-aaral mula sa National Institutes of Health ang nagsabing mas may kakayahan ang mga matatanda na maramdaman ang tunay na ligaya sa mga karaniwang sandali ng buhay. Isang mainit na tasa ng tsaa, isang banayad na araw ng tag-araw, isang simpleng pagkain kasama ang pamilya. Para sa mga bata, ayos lang ang mga iyon, pero para sa mga nakaranas na ng buhay, sapat na iyon. Habang tumatagal tayo sa mundo, mas lumilinaw kung ano talaga ang mahalaga. Pero paano mo mamahalin ang sarili mo kung araw-araw ay nag-iiba ang itsura ng taong nakikita mo sa salamin? Magsimula ka sa pagtingin sa sarili gamit ang mata ng pasasalamat. Imbes na bilangin ang kulubot, alalahanin na ang una mong kulubot sa gilid ng labi ay galing sa lahat ng beses na ngumiti ka. Ang crow's feet sa paligid ng mata mo galing sa daan-daang beses na palihim kang ngumiti sa sinabi ng anak mo. Maaring hindi na kasing tibay ng dati ang mga kamay mo, pero ilang bag na ba ang nabitbit ng mga yan? Ilang batang nayakap, ilang bahay ang nalinis,
Hindi ka ipinagkanulo ng katawan mo. Ikinukwento lang nito ang buhay na pinili mong mabuhay. Isang praktikal na paraan para muling makilala ang sarili mo ay ang pagsusulat sa diary tuwing gabi. Hindi kailangang mahaba. 3 tanong lang. Ano ang nagawa ko ng maayos ngayon? Ano ang ipinagpapasalamat ko? At ano ang natutunan ko tungkol sa sarili ko ngayon? Kapag araw-araw mong tinanong ang mga iyan, makikita mong ang edad ay hindi nagpapababa ng halaga mo. Tinutulungan ka nitong makita ang tunay mong halaga. May nabasa akong kwento tungkol sa isang matandang lalaking Hapon na si Nest. 40 taon siyang potter. Pagsapit ng 65, nagsimula ng manginig ang mga kamay niya at hindi na niya maihulma ang luwad gaya ng dati. Pero hindi siya tumigil. Nagsimula siyang magturo. Nang hindi na siya makalikha ng ganda gamit ang kanyang mga kamay, pinili niyang ipasa ang kakayahang makakita ng ganda sa iba. Sabi niya, hindi na ako gumagawa ng mga paso, pero natutunan kong makita na bawat tao ay parang paso. Iba-iba ang hugis, may bitak sa iba't ibang bahagi, pero lahat kayang maglaman ng isang bagay na mahalaga. Iyan ang Stoicism. Kung hindi mo makontrol ang sitwasyon, kontrolin mo ang iyong tugon at mamuhay pa rin ng buo. Isipin mo ang isang taong labis mong nirerespeto, hindi dahil mayaman, hindi dahil sikat, kundi dahil kalmado, totoo, hindi nagyayabang. Kadalasan hindi na bata ang mga taong ganyan, at yan mismo ang dahilan kung bakit sila makapangyarihan. Paunti-unti, papunta ka sa ganung direksyon araw-araw. At heto ang katotohanan, ang mga taong may pinakamalalim na epekto, hindi iniintindi kung mukha pa ba silang bata. Hinahayaan nilang gawin ng panahon ang tungkulin nito. Sabi nga ng Lebanese na makata at pilosopo na si Khalil Gibran, ang kagandahan ay wala sa mukha. Ang kagandahan ay liwanag sa puso. Ang ganitong uri ng kagandahan hindi kailangan ng filter. Kailangan nito ay karanasang tunay. Hindi ka na mukhang 20 anyos, pero hindi mo na rin kailangang magmukhang 20. Dahil ngayon, taglay mo na ang mga bagay na wala noon. Malasakit, katahimikan, at ang tahimik na karunungang pumili kung ano ang dapat panghawakan at ano ang dapat bitawan. Oo, minsan pakiramdam mo'y naiiwan ka. Mabagal ka kumpara sa mas batang katrabaho, pero darating ang araw na may isip mong, hindi ko kailangang manalo sa karerang mabilis. Kailangan ko lang maglakad sa tamang direksyon at manatili roon. Madalas ang mga mababagal maglakad ang mas maraming napapansin. Subukan mong gawin ito. Pumili ng isang lumang bagay na matagal mo nang itinatago, isang sirang notebook, isang gusot na lumang damit, isang luma at kupas na larawan. Umupo ka, tingnan mo ito at itanong, bakit ko nga ba ito itinabi? Sagutin mo ito ng tapat. Makikita mo kung bakit tayo may mga bagay na pinanghahawakan, hindi dahil bago ito, kundi dahil may taglay itong alaala, may bahagi itong galing sa atin. Ganyan din ang katawan mo. Tumatanda na pero dala nito ang iyong mga kwento. Dala nito, ikaw. At kung kailangan mo ng inspirasyon, tingnan mo si Noam Chomsky na nasa 90s na patuloy pa ring sumusulat, nagsasalita, nagbibigay ng inspirasyon. Walang nagmamalasakit kung bata pa ba siya dahil ang kanyang mga ideya ay hindi naluluma. Ang malalalim na kaisipan ay walang expiration date. Ang totoo, hindi ka naiiwan. Lumilipat ka lang sa bagong kabanata. Yung kabanatang hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Kailangan mo lang humarap, mamuhay ng may lalim, piliin kung saan dapat ilaan ang iyong lakas. Kapag hindi mo na tinitingnan ang pagbabago bilang kawalan kundi bilang pag-iba ng anyo, may kakaibang nagaganap. Unti-unti mong natutuklasan ang iyong pinakamainam na sarili. Hindi mas bata, mas totoo, at doon ka magiging handang unawain ang isa pang tahimik na katotohanan. May mga taong lalayo. At natural lang yon. Tulad ng isang punong naglalaglag ng dahon, sa huli, ang natitira ay ang punong katawan na hinarap na ang lahat ng bagyo. 3. Ang paglayo ng mga tao. Isa itong natural na bagay. Napansin mo na ba na habang bata pa tayo, iniisip nating mananatili ang mga taong mahalaga sa atin? Malalapit na kaibigan, unang pag-ibig, maging mga katrabahong minsang naging kaagapay natin. Akala natin mananatiling ganun ang lahat. Pero habang tumatagal, lumalayo rin ang distansya.
Hindi lahat ay sasabay sa atin habang buhay. May mga taong parang simoy ng hangin na unti-unting lumalayo. May nawawala dahil sa isang alitan. May nawawala na lang ng walang dahilan. At naiiwan tayong nagtatanong, ako ba ang may kasalanan? O sadyang nagbabago lang talaga ang mga tao? Ang pilosopiyang Stoic ay hindi nagsasabing walang kabuluhan ang kalungkutan. Hindi nito binabaliwala ang damdamin. Sa halip, tinutulungan tayong makita ang mga ito kung ano talaga sila. Likas. Ang pag-alis ng mga tao ay bahagi ng disenyo ng buhay. Maaring tunog masakit, pero kapag lubos natin itong naunawaan, may kakaibang ginhawang dumarating. Tumitigil tayong manisi. Tumitigil tayong pahirapan ng sarili sa mga paano kung nagsisimula tayong maunawaan na ang mga relasyon gaya ng panahon ay hindi talaga nakatakdang manatiling pareho. May mga araw na maaraw, may unos, may mainit, at may sobrang lamig. Lahat ng relasyon ay dumaraan sa pagbabago. Ang pagiging pansamantala ay hindi lang tungkol sa kamatayan o pisikal na pagkawala. Kasama rin dito ang pagbabago sa mga koneksyong pantao. Ang dating malalim na pagkakaibigan ay maaaring maging isang eksena na lang sa social media. Ang taong araw-araw na bumabati sa iyo, sa text bigla na lang nawala na parang bula. Pero ang damdamin hindi basta nawawala, nagbabago ito. Mula sa pagkakabit tungo sa aral, mula sa pag-ibig tungo sa hakbang ng pag-mature. Dati, akala ng neuroscience na permanente ang alaala. Pero ayon sa pananaliksik, tuwing inaalala mo ang isang tao, hindi mo naaalala ang orihinal na alaala kundi isang bersyong hinubog ng kasalukuyan mong emosyon at pananaw. Ibig sabihin ang alaala at damdamin ay umuunlad gaya ng mga tao. Hindi mo kayang hawakan ang isang tao habang buhay, pero kaya mong ingatan ang pinakamainam sa kanila sa paraan ng paghubog nila sa pinakamainam sa iyo. Kaya, paano natin ito maisa sa buhay araw-araw? Magsimula sa maliit. Kapag may lumayo, huwag agad manisi o kumapit ng mahigpit. Sa halip, isulat mo ang 3 bagay na natutunan mo sa relasyon na yon. Pinalakas ka ba nila? Nakinig ba sila noong halos gumuho ka na? Tumawa ba sila sa iyo kahit walang dahilan? Isulat mo iyon para maalala mong may mabuting na idulot sila. At ang mabuti, hindi kailangang pag-aari para maging totoo. Madalas nating isipin na ang isang relasyon ay kailangang magtagal para maging mahalaga. Pero isipin mo ito, ilan sa pinakamakabuluhang karanasan mo ay tumagal lang ng ilang buwan, pero binago nito ang direksyon ng buhay mo. Parang mga pasahero sa tren. May bumababa ng maaga, may sumasabay hanggang dulo. Walang mali. Ang tunay na tanong ay, uupo ka ba sa pagsisisi o ngingiti, kakaway at magpapatuloy sa biyahe mo? Hayaan mong ikwento ko ang isang kwento, hindi dahil sa ito'y dramatiko, kundi dahil sa ito'y pangkaraniwan. At sa pagiging ordinaryo nito, nandoon ang katotohanang iniiwasan ng karamihan, ang tahimik na paglaho ng koneksyon. Kung ikaw ay minsan nang naiwan, maaring pamilyar ito sa iyo. Si Jonathan ay 42 taong gulang. Wala siyang ginawang mali. May matatag na trabaho, mabait, walang iskandalo. Pero isang araw, tumigil na lang sa pagtitext ang barkada niyang taon na niyang kasama. Una, busy, bukas na lang. Tapos biglang, wala na. Hindi niya maintindihan. Dati sinasabi nilang kapatid habang buhay, sabay-sabay nilang hinarap ang mga pagsubok. Dumaan si Jonathan sa madilim na yugto. Sinubukan niyang makipag-ugnayan pero hindi na ito pareho. Sinisi niya ang sarili. Hanggang isang umaga, habang naglalakad sa tabi ng lawa, napansin niya ang isang matandang punong halos wala ng dahon. Wala nang humihinto para hangaan ito. Hindi na ito nagbibigay ng lilim, pero matatag pa rin itong nakatayo, naghihintay sa tagsibol. Doon siya natauhan. Hindi lahat ng naglalaho ay katapusan, minsan may umaalis para bigyang daan ng bago. Tumigil na siyang makipag-ugnayan nang siya lang mag-isa. Sa halip, nagsimula siyang magsulat ng mga liham para sa sarili. Inaalala ang bawat kabutihang naibigay ng bawat kaibigan. At habang sumusulat, napagtanto niyang hindi niya kailangang kasama sila sa kasalukuyan dahil ang bahagi nilang mahalaga ay nasa kanya na. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang may saksi. Minsan, kailangan mo lang tumahimik at lumingon at maunawaang ang ilang relasyon
ay hindi sinadyang tumagal habang buhay, kundi upang kumpletuhin ang bahagi ng buhay mo. Sabi sa Biblia, may panahon para sa lahat at oras para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Lahat ng relasyon ay may kanya-kanyang panahon. Isa sa pinakamahalagang kakayahan sa pagtanda ay ang malaman kung kailan tapos na ang panahong iyon. Kaya gusto kitang tanungin, ano ang patuloy mong kinakapitan na hindi na tumutugma sa kung sino ka ngayon? Sino ang nawala sa buhay mo at imbes na pakawalan sila, inuulit-ulit mo sila sa isipan mo araw-araw? Hindi mo sila mapapabalik, pero pwede mong simulang mabuhay na buo ka na. Dahil ang totoo, buo ka na nga. At kung may taong umalis na hindi man lang nagpaalam, tandaan mo ito, dala rin nila ang bahagi mo. At ang bahaging iyon ay nabubuhay sa kanila gaya ng pagkapiling nila sa iyo. Hindi kailangang masaktan, ganito lang talaga. Hindi tinanggihan ng mga Stoic ang kalungkutan. Hindi lang nila ito hinayaang maging gabay. Nakita nila ang pagkawala gaya ng alon sa dagat, isang bagay na nilalampasan, hindi tinatakbuhan. At kapag natutunan mong bumitaw sa tamang oras, makikita mong ang pagkawala ay hindi katapusan, isa itong simula ng mas malalim na paglago. Kaya habang tinatapos mo ang video na ito, subukan mong gawin ang isang simpleng bagay, magpadala ng mensahe sa isang taong minsan mong pinahalagahan kahit wala na sila ngayon. Hindi para makipagbalikan, hindi para sumagot sila, kundi para ipaalala sa sarili mong ikaw ay minsang nabuhay, minsang umibig, minsang nagmalasakit, at patuloy mong ginagawa iyon kahit wala na sila sa tabi mo. Nasa kalagitnaan na tayo ng video na ito. Kung nanonood ka pa rin, saludo ako sa iyo. Hindi lahat may pasensya o tapang na harapin ang katotohanan. May mga taong lalayo, pero kung nandito ka pa rin, huwag kang hihinto ngayon. Patuloy na lalalim ang landas ng pagiging Stoic. Hindi tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa kamalayan at kapayapaang nagmumula sa loob. Kung may tumimo sa iyo mula rito, pindutin ang like. Hindi para sa algorithm, kundi bilang isang paraan para sabihing, pinipili kong mag-invest sa sarili ko. Fat makakalimutan ka. At ayos lang yon. May isang tahimik na takot na dala ng maraming tao, pero bihirang pangalanan. Ang takot na maiwan habang tumatanda. Hindi ito sumisigaw. Nananatili lang, gaya ng pakiramdam kapag napansin mong ang mga dating kaklase mo ay may sariling bahay na. May mga anak, may malinaw na landas, samantalang ikaw hindi mo pa rin alam kung saan ka papunta. Sa bawat reunion, mas kaunti na ang nasasabi mo, mas maraming pekeng ngiti ang pinipilit mong ilabas. Walang nagsasabi ng harapan, pero dama mo, naiiwan ka na. At dahan-dahang lumalapit ang tanong, huli na ba ako? Hindi ka pinapalubag ng Stoicism gamit ang malabong pag-asa. Sinasabi nito ang totoo, direkta at lantad. Oo, makakalimutan ka. Maglalaho ang pangalan mo, maglalaho ang imahe ng mukha mo, at ang buhay mo, gaano man ito kaganda, ay mabubura ng panahon. Pero sa matinding katotohanan yan, may kakaibang uri ng kalayaan. Kalayaang hindi kailangang maalala. Kalayaang mabuhay ng hindi kailangang patunayan ng sarili sa iba. Isang umaga sa isang kafe, nakita ko ang isang matandang lalaki, siguro mga 65, nakaupo mag-isa. May hawak na libro at isang baso ng itim na kape. Walang cellphone, walang pagmamadali. Hindi siya mukhang gumagawa ng kahit anong kahanga-hanga, pero buo ang presensya niya ron. Hindi para mag-iwan ng marka, kundi para namnamin ang karaniwang umagang iyon na parang iyon na ang pinakamahalagang bahagi ng araw niya. Sa panunood ko sa kanya, naging malinaw ang lahat. Ang mabuhay ay basta umiiral, hindi para maalala, kundi para maramdaman ang kasalukuyan. Itinuturo sa atin na kailangan nating mag-iwan ng legacy. Pero isipin mo, naalala mo pa ba ang pangalan ng guro mo noong grade 3? Baka hindi na. Pero baka naalala mo pa rin kung paanong banayad niyang itinama ang pagkakamali mo noon. Ang halaga ay wala sa pagiging maalala, kundi sa mga sandaling nahipo natin ang buhay ng iba. Kahit isang segundo lang. Kung minsan ay pakiramdam mo'y invisible ka, subukan mong gumawa ng maliliit na bagay, iyong totoo. Sa grocery, imbes na magmadaling bayaran ng pinamili, huminto ka sandali, tumingin sa cashier at ngumiti. Habang umiinom ng tubig, huwag ka munang mag-scroll. Inumin mo lang ito at alalahanin, nandito pa ako.
Kapag kumakain mag-isa, huwag munang manood ng TV. Umupo ka lang sa katahimikan at itanong sa sarili, nakapagpasalamat na ba ako sa pagkaing ito? Ayon sa neuroscience, kapag lubos tayong nakatuon sa kasalukuyan, walang multitasking, walang abala. Natural na naglalabas ang utak natin ng dopamine at serotonin sa banayad at tuloy-tuloy na paraan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng matinding tagumpay para maramdaman ang kabuluhan ng buhay. Kailangan mo lang manatili sa sarili mo ng sapat sa bawat maliit na sandali para maramdaman mong buhay ka. May isang lalaking nagngangalang Ethan, 47 taong gulang, dating copywriter sa New York. Nang magbawas ng tao ang kumpanya niya, nawalan siya ng trabaho. Sa una akala niya panandalian lang, pero lumipas ang mga buwan, walang tawag. Ang mga kaibigan niya umusad na. Unti-unti, naramdaman ni Ethan na para siyang lumang file na nakalimutang itago sa drawer. Hanggang sa isang araw, nabasa niya ang isang linya sa isang artikulo tungkol sa Stoic philosophy. Kung hindi na mabanggit ang pangalan mo pagkalipas ng kamatayan mo, so what? Nakakatulong ba ang pangalan mo para mabuhay ka ng mas maayos ngayon? Parang malamig na ulan ang mga salitang iyon. Simula noon, unti-unti siyang nagsimula muli, simple lang. Gumigising siya ng maaga, gumagawa ng kape, binubuksan ang bintana para sa liwanag ng araw at nagsusulat ng kaunting kaisipan, hindi para i-post, kundi para maalalang may tinig pa rin siya sa loob. Tumanggap siya ng maliliit na freelance jobs, hindi para makabawi, kundi para lang gumalaw ang isip niya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya ramdam ang pagiging naiiwan dahil tumigil na siyang makipagkumpara. Sinusukat na lang niya ang sarili sa kung sino siya kahapon. Nakakatawang isipin, kapag tumigil kang subukang maalala, mas naaalala ka ng mga tao sa pinakamaliliit na paraan. Isang araw, isinulat ng pamangkin ni Ethan sa isang school essay, si Tayo Ethan ang paborito kong tao kasi marunong siyang makinig at palagi siyang kalmado. Walang matataas na titulo, walang artikulo sa dyaryo, pero malinaw, buo, at may kabaitan siyang namuhay. At sapat na yon, hindi mo kailangang maalala ng buong mundo. Ang kailangan mo lang ay mamuhay sa paraang hindi mo ipinagkakanulo ang sarili mo. Yon ang tunay na immortalidad, yung hindi nangangailangan ng rebulto o lapida. At kapag tuluyan mo nang natanggap na makakalimutan ka, may isang di inaasahang nangyayari. Mas natututo kang magmahal dahil hindi na humahadlang ang ego mo. Napapansin mong tumatanda na ang nanay mo. At imbes na mainis kapag inuulit-ulit niya ang kwento niya, hinahawakan mo na lang ang kamay niya ng mas matagal. Naiisip mo ang isang dating kaibigan. At imbes na itanong kung sino ang dapat unang mag-text, nagme-message ka na lang. Tumitigil kang ipagpaliban ang pagmamahal dahil alam mong may hangganan ang lahat. Kapag lubos mong naunawaang mawawala ka rin balang araw, nauunawaan mo ring mawawala rin ang mga taong mahal mo. Pero ang pag-ibig, hindi namamatay. Hindi nito kailangang isulat, kilalanin o maalala ng iba para umiral. Ang kailangan lang nito ay minsan mo itong isinabuhay, minsan mo itong ibinigay, minsan mo itong binigkas ng walang pag-aalinlangan. At sapat na yon. Thank you. Mawawala ang mga mahal mo pero hindi namatay ang pag-ibig. May mga sandali sa buhay na bigla ka na lang mapapaupo, tahimik, walang kibo, sa isang pamilyar na silid. At may biglang tumama, parang kirot na matalim. Wala na sila. Yung tawa, yung kamay na hawak mo, yung presensya na dati akala mo ay laging andyan, wala na. At saka may sumusulpot na tanong, parang alon, iniwan na yata ako. Ang edad, hindi na lang basta numero. Nagiging talaan na ito ng mga pagkawala, nakaukit ng malalim sa isipan. Sa sandaling iyon, hindi mo hinahanap ang kaaliwan. Ang kailangan mo ay isang bagay na totoo, sapat na matibay para sandalan, para hindi ka tuluyang mabagsak. Hindi ipinapangako ng Stoic philosophy na mawawala ang sakit. Ang inaalok nito ay bagong paraan ng pagtingin, isang matahimik pero matatag na pagharap sa pagkawala at ang pagpapatuloy ng buhay. Hindi itinatanggi ng mga Stoic ang pagdadalamhati. Hindi nila pinipigilan ang luha o nagpapanggap na malakas. Ang tinatanong lang nila ay ito. Kung ang lungkot ang kabayaran ng tunay na pag-ibig, pipiliin mo bang hindi ito bayaran? May nagsabi, ang pagdadalamhati ang pinakamalinaw na ebidensya ng tunay na pagmamahal.
Kung minahal mo na talaga ang isang tao, maiintindihan mo. Ang sakit ay hindi katapusan. Ito ay pagpapatuloy ng isang ugnayang hindi kailanman napuputol. Isang ama na nawalan ng anak, isang asawang naiwan ng kabiyak, isang kaibigang nawala ang kaluluwang kambal. Bit-bit nila ang kakaibang enerhiya, nagdadalamhati pero hindi wasak. Siguro tinatanong mo, paano ka pa mabubuhay kung wala na ang mahal mo? Ang sagot, hindi upang kalimutan sila, kundi upang mabuhay sa paraang buhay pa rin sila sa loob mo. Ang tawag ng agham dito ay continuing bonds. Ang ideya na kahit wala na sila sa pisikal na mundo, patuloy pa rin silang humuhubog sa panloob mong mundo. Ang mga ugali nila, paniniwala at presensya ay nagiging gabay sa kung paano ka mamumuhay. Hindi upang kumapit, kundi upang magparangal. Isang lalaki na nawalan ng ina ang nagsabi, tuwing hinuhugasan niya ang kamay ng anak niya, naaalala niya kung paanong hinuhugasan ito ng ina niya noon. Tahimik, mahinahon, walang sinasabi. Ngayon, ginagawa niya ito sa parehong paraan. May parehong tahimik na pag-ibig. Wala na ang ina niya pero hindi ang pagmamahal nito. Naipasa ito gaya ng apoy. Hindi pinatay, kundi inilipat. Itinuturo ng Stoicism na wala sa atin ang talagang pag-aari, kahit ang mga taong pinakamahal natin. Pero hindi ibig sabihin nito'y walang kabuluhan ng pag-ibig. Sa halip, mas lalo itong nagiging mahalaga. Sabi ni Epictetus, huwag mong sabihing nawala na ito, kundi naibalik ko na ito. Hindi dahil sa malamig ang puso, kundi dahil sa pag-unawa. Ang buhay ay utang. Kapag minahal natin ang isang tao, hindi tayo pumipirma para sa panghabang buhay. Kasama lang natin sila pansamantala. At kapag dumating na ang oras ng paghihiwalay, hindi natin sila nawala, ibinalik lang natin sila, gaya ng isang liwanag na inalagaan natin pansamantala. May dahilan kung bakit dapat mong marinig ang susunod na kwento. Hindi dahil tungkol ito sa isang pilosopo o sikat na tao na napagtagumpayan ang lungkot gamit ang matatalinong salita, kundi dahil ito'y tungkol sa isang ordinaryong tao, gaya mo, gaya ko, na nahulog sa lalim ng sakit pero hindi tumakas. Natutunan niyang mamuhay sa loob ng lungkot. Ang pangalan niya ay Michael. Nawalan siya ng asawa sa isang aksidente sa sasakyan. Walang babala, walang paalam. Sa mga sumunod na buwan, parang anino lang si Michael. Walang musika, walang kaibigan, ni hindi niya malasahan ang pagkain. Hanggang sa isang umaga, habang nililinis niya ang lumang drawer, may nakita siyang papel, sulat kamay ng asawa niya. Huwag mong kalimutang diligan ang halaman. Mahal ko ang halamang yan gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Tumawa si Michael, ang unang tawa niya matapos ang ilang buwang katahimikan. Mula roon, nagsimula siyang diligan ng halaman araw-araw. Pinangalanan niya itong Gracie, pangalan ng asawa niya. Sa bawat pag-alaga niya sa halaman, pakiramdam niya'y nag-uusap pa rin sila, may pinagsasaluhan pa rin. Lumaki ang halaman at lumago rin si Michael. Mula sa simpleng gawain na iyon, pagdidilig ng halaman, nakahanap siya ng bagong ritmo sa buhay. Nagsimulang magsulat si Michael ng mga liham para sa asawa niya araw-araw. Hindi para basahin niya, kundi para hindi niya makalimutan kung sino siya noon at kung sino siya habang kasama niya ito. Naipon ang mga sulat sa isang kahong-kahoy. Bawat isa tahimik na paalala, ang pag-ibig ay hindi nawawala, nag-iiba lang ng anyo. Ayon sa neuroscience, kapag inaalala natin ang mga nawalan tayo at isinasabay ito sa isang kilos, pagdidilig ng halaman nila, pagluluto ng paborito nilang pagkain, pagtugtog ng paborito nilang kanta, umiilaw pa rin ang mga emosyonal na bahagi ng utak natin gaya noong sila'y buhay pa. Hindi lang nito pinapawi ang lungkot, pinatitibay nito kung sino tayo. Dahil ang alaala bahagi ng ating pagkatao at itong maliliit at tuloy-tuloy na kilos, iyan ang paraan para manatiling buhay sa loob natin ang mga nawala. Kaya kapag pakiramdam mo'y naiwan ka ng panahon o hinihila ka palabas ng mundo ng pagkawala, tanungin mo ang sarili mo, iniwan ba talaga ako o dala-dala ko sila? Sa bawat hakbang mo, sa bawat desisyon, sa bawat mabuting bagay na pinili mong gawin, baka hindi iyon moving on. Baka iyon ay ang pag-ibig na nagbabago ng hugis. Baka ikaw mismo ang iniwang pamana nila. Kung ngayong araw ay hirap kang huminga sa bigat ng pangungulila, subukan mo ito.
Isulat mo ang 3 bagay na itinuro nila sa'yo. 3 pagpapahalaga na minahal mo sa kanila. Pumili ka ng isa at isabuhay ito. Hindi kailangang malaki. Kailangan lang totoo. Hindi ka iniwan, patuloy kang sumusulong, bit-bit sila. At sabay na nagbibigay ng sarili mo sa mundo. Ang pag-ibig, hindi namamatay. Nagiging kilos ito alaala at kahulugan. At iyon ang paraan para talunin ang panahon. Hindi sa lakas kundi sa tahimik na tibay ng isang stoic na puso. Tapos na nating talakayin ang 5 malalalim na katotohanan mula sa Stoic philosophy. Mga katotohanang maaring masakit sa simula. Pero kung haharapin mo ng buong tapang, makikita mong wala talagang kumakalaban sa'yo, maliban sa pananaw mo sa sarili mong buhay. Pagtanda, pagbabago, pagkawala, pagiging nakakalimutan, hindi ito palatandaan na nahuhuli ka. Imbitasyon ito upang tumapak sa mas totoo, mas malalim at mas malayang sarili. Kapag tumigil kang kumapit sa lumang bersyon mo, tumigil sa paghahanap ng pagsang-ayon ng iba, at tumigil sa paglaban sa natural na daloy ng buhay. Doon ka lang talaga nagsisimulang mabuhay bilang isang tunay na ganap na tao. At kapag namuhay ka ng may halaga, may pag-ibig at may presensya, hinding-hindi ka naiiwan. Kung may naibigay sa iyong halaga ang video na ito at hindi mo pa na-like, gawin mo na ngayon. Napakasimple pero malaking tulong para maabot pa ito ng iba. Mag-comment ka kung anong iniisip mo o isulat lang ang "Hindi huli ang lahat" para malaman kung natapos mo ang paglalakbay na ito kasama ko. I-share mo ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay, isang taong sa palagay mo kailangan ng kaunting liwanag ngayon, at mag-subscribe ka na rin. Dahil simula pa lang ito, maraming salamat at hanggang sa muli.